Hindi tiwala ang Israel na susunod ang Hamas sa pangako nitong pagdisarma sa kabila ng kasunduang inihayag ng Trump administration. Ayon kay Doron Spelman, tagapagsalita ng tanggapan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi sumasalamin sa posisyon ng Israel ang bersyon ng kasunduang inilabas sa publiko. Nanghihingi rin ang Tel Aviv ng mas konkretong ebidensya na magpapatunay na nagsuko na nga ng armas ang Hamas. Aniya kung aatras ang kanilang puwersa ay mabibigyan lamang ng pagkakataon ng kalaban na papalawak ang kanilang puwersa at muling pagbantaan ang Israel gaya na nangyari noong October 7 attack na naging mitya ng nagpapatuloy na digmaan. Kaugnay nito, nakatatanggap umano sila ng mga intelligence report na nagpapakitang patuloy na nagre-recruit at muling nagpaparami ng sandata ang Hamas sa kabila ng ceasefire na anila ay maaaring magbigay daan sa panibagong pag-atake laban sa kanila. Noong Biyernes, inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan kung saan nangako ang Hamas na isusuko ang mga armas nito bilang bahagi ng 20-point peace plan. Itinuturing ito ng Trump administration na isang major milestone tungo sa pagwawakas ng halos 3 taong digmaan sa Gaza. Gayunman, hindi pa rin umaatras ang mga puwersa ng Israel mula sa mahigit 60% ng Gaza na nasa ilalim pa rin ng kanilang kontrol. Patuloy rin ang mga airstrike sa Gaza City, Deir al-Bala at Khan Younis na ikinasawi ng hindi bababa sa 19 na Palestino, kabilang ang mga kababaihan at mga bata. Samantala, kinundi na naman ng Hamas ang pag-atake na anila ay nagpapalala ng tensyon sa rehiyon sa kabila ng kanilang umanong pagpapakita ng kahandaang ikonsidera ang negosasyon para bigyan daan ang kapayapaan. Giit pa ng senior Hamas official na si Bassem Naim, sinasadya umano ng pamahalaan ng Israel na hadlangan ang mga pagsisikap na wakasan ang digmaan. Nananawagan din ito sa international community na pigilan ang mga pag-atake at himukin ng Israel na tuparin ang mga dapat nitong gawin sang-ayon sa kasunduan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.